Pinintot mo tong video na to kasi gusto mong yumaman, di ba? Siyempre, hindi lang yun yung gusto mong matutunan. Gusto mo rin matutunan kung paano ba hindi ka maging tamad para yumaman. Lahat ng mga products na sasabihin ko dito, Shopee lang, wala pang 1,000 pesos each. Inisip mo siguro na napakamahal nito. Karamihan sa mga sasabihin ko dito is mga nasa 500 to 1,000 pesos lang. At sa totoo lang, lahat ng mga sasabihin ko sa inyo is ginamit ko to para kumita ako ng mga milyon-milyon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Franklin, I'm 25 years old, self-made millionaire na na-feature na rin sa iba't ibang mga shows at mga TV shows. At nakapag-give back na rin ako sa hundreds of families through my foundation. By the end of this video, malalaman mo yung 10 products na nagpabago ng life ko at paano mo din sila gamitin para kumita ka rin ng malaki. Purchase number 1 is blackout curtains with smart blinds. Ito yung purchase na literal na nag-save ng negosyo ko. Alam niyo kung bakit? Noong dati kasi, grabe talaga ako matulog, sa totoo lang. Ang tawag nga sa akin, tulog baboy. Kasi 2 AM talaga ako natutulog. Pero dapat by 9 AM gising. So 9 hours yun. Pero alam mo yung nangyayari? Minsan 1 PM na ako nagigising, mga 2 PM na ako nagigising. Ano nangyayari nun? Sumusobra doon sa goal ko lang na 8 to 9 hours lang matutulog. Kaya ang tawag sa akin, tulog baboy. Meron ako mga meetings, meron ako mga deadlines, lahat. Majority na mga yun is namimiss ko. Kahit na mag-alarm ako, anong ginagawa ko lang is snooze lang ako ng snooze sa phone ko. Kasi sa totoo lang, according sa Harvard Medical School, yung sinag ng araw, yun yung pinaka-effective para gumising ang isang tao. Yung cortisol hormone, yun yung nagpapagising sa akin kasi tumataas yung cortisol kapag nakikita ng mata mo yung liwanag. So ito yung gagawin mo. Step 1, bumili ka ng blackout curtains para walang istorbo kapag suminag na yung araw ng mga 6 or 7 AM. Number 2 is dagdagan mo ng smart blinds device para automatic siya umaangat kapag gusto mo nang gumising ng mga 11 AM. At step 3, i-connect mo itong device na to sa Google Home para every single day tumataas siya at bumababa based doon sa preferred time mo. Ito yung pro tip. Set mo 30 minutes before ng alarm mo para medyo natural yung pagkakagising mo. Dahil dito, nagigising ako ng 10 to 11 AM at natatapos ko lahat ang mga trabaho ko dahil tama na ang nagising ko. Second purchase naman is Google Home Setup. Ito yung second purchase na nag-save ng hundreds of hours ko. Google Home Automation. Dati, bago ako matulog, grabe yung process. Gagawin ko ganito. Akit ako sa hagdanan. I-on ko yung aircon. I-on ko yung fan. Ibababa ko yung blinds manually. I-on ko yung lamp. On ko yung TV, magpapatugtog ako ng pampakalma na music. Kung isipin mo, ilang minutes yan daily. I-multiply mo sa isang taon, daan-daan ng oras na sasayang. According sa University of California, gumagawa tayo ng 2,000 to 3,000 decisions every single day. Every decision sa kakaubos ng mental energy. So ito yung pwede mong gawin. Step 1, bumili ka ng Google Home Mini. Step 2 is i-list lahat ng mga devices like mga aircon, lights, at fan mode doon kapag smart na device. Step number 3, gumawa ka ng mga routines. Gawa ka ng mga good morning routine, bedtime routines. At ito yung pro tip. Start ka muna sa 2 routine at pag na-master mo na to, tsaka ka lang mag-add. Dahil dito sa smart home automation is hindi ko na kailangan i-on yung ilaw, hindi ko na kailangan i-on yung kettle, i-on yung air fryer, hindi ko na kailangan i-on yung aircon, lahat automated na. Depende na lang sa voice command ko or nakaset na lang siya sa oras. Pero ito yung malupit. Organize nga yung morning routines mo. Pero ito yung tanong, paano kung nagulo yung sleep schedule mo? Third purchase ko, ito yung emergency weapon ko, melatonin. For emergency lang to ha. Bakit siya naging weapon ko? Minsan nafa-fuck up yung sleep ko at sleep natin dahil sa weekends, sa Saturday and Sunday. Pagdating ng Monday, kailangan mo na mag-ayos ng tulog para sa trabaho pero dahil nga nagulo nga dahil sa weekends, nasisira. Kasi according sa National Sleep Foundation, yung melatonin is tumutulong i-reset yung body clock mo within 1 to 2 days. So kung dumating yung weekend, may nag-aya ng dinner or lakwatsa or travel, kung gusto ko na maayos yung tulog ko bago mag-Monday, melatonin ang iinumin ko. So step 1, uminom ng melatonin ng 30 minutes before ka matulog. If ready ka na, humiga ka na. Step number 2 is i-dim lahat ng mga lights. Step number 3 is wag mag-phone or kung mag-phone ka, i-off mo yung blue light mo. Kasi yung blue light is yung pumapatay ng melatonin. At pro tip, 3 milligrams lang is enough. Huwag ka ma-overdose kasi sasakit ang ulo mo dito. So,
fix nga yung sleep mo, paano naman yung body mo physically? Kaya mapupunta na tayo dito sa number 4. Fourth purchase na nag-transform ng body ko is home dumbbells. Sa totoo lang, nag-try na rin ako mag-gym sa mismong Anytime Fitness. 10 minutes away lang to, pero kapag traffic mga nasa 30 minutes, syempre as influencer, medyo uncomfortable ako mag-workout in public. Kasi minsan kapag available yung oras ko, peak hours pa at crowded sa gym. In short, marami akong excuse talaga. According sa American Council on Exercise, dumbbells equally effective sa muscle building tulad ng mga gym machines. So technically, hindi mo naman kailangan talaga ng gym. Kailangan mo lang ng dumbbell at bench. Okay na yun. So step number 1 is bumili ka ng dumbbells. 10 kilos or 15 kilos muna. Step number 2 is dagdagan mo ng adjustable na bench. Step 3 is mag-follow ka lang ng free workout tutorials dyan sa YouTube. Libre naman yan. At ito yung pro tip. Yan yung ginamit ko para mag-lose ako ng 15 kilos. Walang gym to. So, hindi mo excuse na hindi kasi okay yung health ko kasi wala akong time mag-gym. Hindi mo problema yun. Problema mo lang wala kang dumbbells. So, may equipment ka na. Ang tanong, paano mo mamaximize yung focus habang nagtatrabaho? Kaya dito na tayo sa 5th purchase na nag-gamify ng productivity ko. Ang tanong muna, ano ibig sabihin productivity? Gaano ka kasipag? Yun lang yun. Nagiging mas masipag ako at mas marami ako natatapos dahil meron akong physical timer. Para MasterChef lang. Di ba sa MasterChef may timer doon na malaki. Kailangan tapusin yung niluluto nila bago matapos yun. Ganun din yung ginagawa ko sa trabaho. Kasi meron nga tayong timer sa phone. Ang problema doon sa phone is minsan nawawala kapag nagpunta ka sa ibang application, minsan nakakalimutan mo na. Pero yung physical timer, nandyan palagi. Sabi sa Parkinson's Law, work expands to fill time available. Ibig sabihin nun, kung sinet mo na 5 minutes na matatapos, 5 minutes talaga ito matatapos. Pero kailangan merong timer. Kasi kapag meron tayong visual timer, 25% more productive or mas masipag tayo kaysa sa wala. So step number 1 is mag-set ka ng 25-minute work blocks. Ito yung tinatawag nilang Pomodoro technique. Step number 2 is 5 minutes break after every single task. Step number 3 is after 4 cycles, 15-minute long break. At ito yung pro tip. Ilagay mo kung saan mo lagi ito nakikita. At ako, lagi ko siya nilalagay dito sa desktop ko. Ito siya. Yan. So, control na yung focus mo. After mo mag-workout at mag-work sa mismong trabaho mo, kailangan mo ma-recover yung katawan mo sa tulog. So, ito yung 6th purchase na game changer para sa akin. Ito yung premium bedding or punda. Dati kasi is nagtitipid ako sa higaan ko. Basta mga tulog okay na. Pero na-realize ko, 8 hours daily ka nandun sa kama. Bakit mo titipirin? Ako nga nag-invest ako na napakalaki sa work setup ko pero sa sleep setup ko wala. According sa Sleep Foundation, quality bedding affects REM sleep. Ibig sabihin ng REM sleep is ito yung pinaka-deepest stage ng sleep mo. Kumbaga, sobrang lalim ng tulog mo. Kasi pag malalim ng tulog mo, is doon na nagre-repair yung katawan mo. Kapag na-recover yung katawan mo, mas magiging freshen up ka kinabukasan. So step number 1 is bumili ka ng 300 plus na thread count na mga punda. Mas smooth, mas breathable, mas maganda. Step number 2 is temperature regulating comforter. Hindi ka dapat mapapawisan sa comforter. At step number 3, palitan ito every 3 years. At ito yung pro tip. 8 hours of work, 8 hours of sleep equal investment. So good na tayo sa tulog natin. Pero 8 hours na work na nakaupo ka sa trabaho mo, ito na yung 7th purchase na need mong i-invest. Ito yung ergonomic chair. Sa totoo lang, sobrang dami ko ng ergonomic chair na nabili. Mapaminsan pa nga, akala ko pag gaming chair, mas komportable. Kaso ay yung pinakamalaking scam na nabili ko sa buong buhay ko, napaka-uncomfy. Pero syempre, baka depende na rin niya sa gaming chair. Bumili na ako ng cheap, expensive, mid-price, pero dito ako napapatagal umupo. Kasi minsan kapag sobrang katagal ka umupo, tapos pangit ng chair na inuupuan mo, minsan nai-interrupt yung focus mo. Kasi kapag work from home ka talaga or kung sa office ka nag-work ka, kailangan mo talaga ng ergonomic chair. Kasi ergonomic chair reduces back pain 50%. At ito pa malupit, hindi lang back pain nabuboost yung productivity or yung kasipagan mo by 17%. Kalahin mo yun? 17%. So ito na mong gawin. Step number 1 is i-check mo yung lumbar support. So ibig sabihin yung lower back dito. Ang tanong is may pa-curve sa lower back para mas okay siya sa spine mo. Step number 2 is armrest adjustable. Yan adjustable siya. Next naman is correct seat height.
Kasi minsan, meron mga 6 feet tall, 5 feet tall. So, kailangan mo lang siya na yung feet mo is flat sa ground. Yung knees mo is 90 degrees. So, pro tip, yung budget mo sa bed mo, same lang dapat para sa chair mo kasi pareho naman na 8 hours ka nag-spend ng time dyan. Kung comfortable ka sa upuan, medyo naging comfy ka naman sa work mo, baka yung screen na yung bottleneck mo. Ibig sabihin na screen, yung monitor. Kaya ang ating 8 purchase na game changer is isang ultra-wide monitor lang. Yun lang. Story time, dati triple monitor ako hanggang dumating pa sa quadruple monitor, meron pa akong malaking TV sa taas. Akala ko the more monitor, the more productive. Pero sa totoo lang, hindi siya naging ganun para lang sa aesthetic lang, para lang magmunga-mangas at masakit pa sa leeg. Lagi ako confused kung saan ko siya ilalagay at etc. In short, mas maraming distraction. Sabi ng University of Utah, ultra-wide monitor users are 52% more productive kasi less window switching. So may data na nagsasabi na isang ultra-wide lang kailangan mo at ako, nung nag-switch ako sa isang ultra-wide lang, tapos na kagad yung problema ko. So step number 1, kumuha ka ng 34-inch na minimum na ultra-wide. Step number 2 naman is gamitin yung split screen sa Windows or kung Mac ka, di ko na alam kung ano ginagawa yun sa Mac. At step number 3 is dapat eye level yung position. Dapat walang neck strain. Hindi ka nakakababa, hindi ka na nakatingala. Kailangan eye level lang. At ito yung pro tip, laptop for portability. Ultra-wide monitor for home productivity. Kasi naging PC enthusiast din ako dati. Mahilig kong mag-setup ng mga ganun. Pero na-realize ko, laptop talaga yung pinaka-swak talaga sa routine ko at negosyo ko. So ito na nga tayo. May complete setup ka na. May hidden productivity killer pa. Or merong hidden na pumapatay sa kasipagan mo. At ito yung damit mo. Kaya ito yung night purchase na mga billionaires. Ito yung personal uniform. H&M shorts na beige at black lang at Uniqlo na Airism na black, white, and gray lang. Yun lang ang damit ko daily. Wala na pumapasok sa isip ko ano yung isusuot ko today, bukas, and etc. Kasi automatic na. Sabi ni Dr. Roy, 35 decisions daily drains mental energy. Kaya kung makita mo si Mark Zuckerberg, lahat magkakaparehas yung suot niya. Si Steve Jobs, pare-parehas. Si Obama, pare-parehas. Lahat sila gumagamit ng uniform para less decisions at more time doon sa mismong trabaho mo. So step number 1 is pumili ka ng mga 2 to 3 neutral colors lang. Yung madaling ma-mix. Kaya sa akin, pwede ako mag-black t-shirt, white t-shirt, etc. Step number 2 is bumili ka ng set. So dapat medyo madami. Number 3 naman is i-donate na sa iba yung mga damit na hindi mo naman ginagamit at yung mga hindi naman swak na para sa'yo. Less clutter, less decisions, at makakatulong ka pa. Ito pa yung pro tip. Decision fatigue is real. Save your brain power for more important stuff. At ito na yung pinakasimple sa lahat. Pero grabe ang effect. 10 purchase. Mura pero game changer. Ito yung masasabi kong bedroom work setup. Siyempre, meron tayong setup sa office mismo, kung meron kayong office. Pero minsan, sa kwarto ako nag-work dahil, gusto ko lang mag-work saglit bago matulog. Or kailangan, or comfy kasi yung setup. Kaya kailangan mo na to. Sabi kasi sa Stanford, workspace flexibility is 13% more productivity. So, meron kang flexibility kung saan ka mag-work is 13% more productive ka kaysa sa wala. So, step number 1 is bumili ka ng laptop table na pwede mong ilagay sa kwarto mo. At ito yung sa akin. Step number 2 is pwede kang bumili naman ng pillow table para sa bed mo. Pwede mo itong gamitin sa bed at ginagamit ko rin to sa living area, sa bedroom, at maganda siya, masasabi ko. At ito yung pro tip natin. Yung pinakamagandang idea natin, yung mga strategy or mga ideas, is dumadating sila before mag-sleep. Kaya medyo nahihirapan tayo makatulog yung mga negosyante kasi sobrang dami naiisip kasi yun yung peak ng creativity. So yan yung 10 purchases na nag-transform na kasipagan ko kaya ako mas yumaman pa. Sa lahat ng mga link na yan nasa ilalim, so wala kayong excuse na hindi nyo bibilin. At tandaan nyo, hindi to purchases, ito'y investment sa productivity nyo. Investment to para maging mas masipag kayo at less excuses at more time na nasasave nyo. Pero wait lang alam mo na lahat para ma-maximize yung kasipagan mo or yung productivity mo. Pero sa totoo lang walang kwenta yung mga yan kung hindi mo alam kung ano ang business na sisimulan mo. Kaya sa next video na ito,
is ito yung full tutorial na 1 hour plus tutorial na tinuro ko dito step by step kung paano nyo simulan ang pinakamagandang online business na nyo simulan ngayon at kumita kayo na malaki kahit wala kayong kapital, wala kayong skills at wala kayong experience at pwede mo itong gawin work from home. Kahit part-time ka, full-time, nasusoy na yan. At nakasampung negosyo na ako in the past pero ito pa rin yung pinaka-easy na simulan para sa akin. So ito na yung panoorin mo, click mo lang to at see you on the next.